tayong dalawang klase ng euthanasia, di ba? Yung active at saka yung passive euthanasia. Yung active euthanasia, yun yung magbibigay ka ng gamot o gagawa ka ng bagay dun sa pasyente na makakasama sa kanya o ikamamatay niya. Yung passive, ito naman yung matanggalan mo ng support yung pasyente para hayaan lang siyang mamatay. So, dalawa yung tinitignan natin doon na malaki yung pinagkaiba talaga. Kasi yung isa, parang papatayin mo na siya, as in, killing him, and yung isa, hahayaan mo siyang mamatay. Ganun siya. Yun. Sangayon po ba kayo sa euthanasia? Kung sa active euthanasia, hindi ako sangayon doon. Kasi pumapatay ka ng tao. Doon sa passive, sangayon ako doon. Okay ako doon. Siya ginagawa yun. Ginagawa yun dito sa UFC. Ayun, meron kasing mga cases talaga na kailangan mag-decide ng relative at saka na pasyente kung meron siyang direct order. Meron kasi mga pasyente na bago pa sila, yung pag may sakit sila, alam nilang may sakit sila. Meron na silang directives. Meron na silang sinusulat o nire-record or sa attorney nila na kapag nagkataon na mawawalan sila ng ability para magdesisyon tungkol dun sa health nila, magsusulat sila kung papayag ba sila na itutubuhan sila para makahinga or lagyan sila ng machine or ng tubes para mabuhay sila. Or, isusulat nila doon kung gusto lang nila na hayaan lang sila mabigat doon. Ano ba yung magandang naidudulot ng euthanasia? Para sa akin, yung magandang nadudulot ng euthanasia sa nakikita ko sa mga pasyente na una, yung passive euthanasia tayo. Yung passive euthanasia, sa pasyente, hindi na sila masyado pang nahihirapan. Kasi pag nakikita mo yung mga pasyente na magang-baga na talaga sila, na alam mo hirap na silang huminga, na hindi na talaga napaprocess ng katawan nila yung mga nilalagay na gamot, yung na hindi na na-absorb lahat ng fluid ng maayos, hindi na nila rin na ilalabas. Tinutulungan na natin yung pasyente para hindi na siya mahirapan ng ganun. Para tapusin mo yung Oo, para tapusin na yung maghihirap niya. Dun sa part naman ng relative, hindi na nila kailangan magbayad pa ng malaki para lang suportahan yung ganun. Okay lang kung gusto nila, sa part ng relative okay lang kung gusto nila, kung marami silang pera, kung marami silang panggastos, paano kung wala? Yun yung isang point dun na hanggang kailan panghahawakan ng relative yung buhay ng pasyente na hindi naman talaga niya hawak talaga, diba? Hanggang kailan niya kayang suportahan yung supportive na ginagawa ng hospital dun sa pasyente. Ibig sabihin kahit hanggang ilang taon po yun, yung proseso yun. Kahit hanggang kailan nilang gusto yun na hospital ng pasyente. Hanggat hindi bumibigay yung pasyente. Kasi nagbibigay tayo ng pag-i-intubate yung pasyente. Meron tayong parang artificial lang. Meron siyang artificial na yun yung magpapahinga sa kanya. Magbubuga ng hangin sa baga niya. Ganun. Pero paano kapag yung binubugahan na hangin yun, yung lungs niya, bumigay din. So kahit magbigay tayo ng magbigay ng machine, mag-introduce tayo ng mag-introduce ng tubings, ng feeding, gano'n. Kung hindi na talaga kaya ng pasyente, mag-stop na rin naman. Dahil meron siyang machine, kung hanggang doon na lang talaga yung buhay niya, mamamatay din siya. May masamang minutulog po bang euthanasia? Masamang na itudulot, yung sa active, oo, kasi pumapatay ka na nun. Yung sa passive, meron din naman, kasi yung sa kunwari, yung sa pasyente, no? Paano kung ayaw niya pa talaga, hindi mo alam, kunwari kami, nurse or yung relative, hindi namin alam kung gusto ko ba talaga mabuhay ng pasyente o ayaw niya na, kasi hindi siya nakakapagsalita unconscious siya. Isa pang masamang na itudulot nun, yung sa guilt ng relative,
Kasi kailangan nilang pumirma. Ipirma sila na do not intubate or do not resuscitate in case na mag-arrest yung patient, gano'n. Yung pakiramdam nila, may mga pasyente, may mga relative na iniisip nila na ako yung dahilan, yung mga, lalo na yung pumirma, iniisip na ako yung dahilan kung bakit namatay si ganito, ako yung dahilan, gano'n. So, yun yung isa sa nagpapahirap. Yes. Para sa inyo, kasalanan po ba talaga ang euthanasia? Yung active, oo, kasalanan yun. Para sa akin mukhang, naman, kasalanan siya talaga. Kasi, killing someone na ito eh. Pero yung sa passive, hindi siya kasalanan kasi you're just letting him or her die naturally. Na hindi mo na siya papahirapan pa, di ba? Bilang isang nursing graduate po, ano po bang reaction niyo o nararamdaman niyo tungkol sa paksang ito? As a nursing graduate, nung bago ko sa ospital, parang ang hirap, di ba? Kasi hayaan mo lang siyang mamatay or, di ba? Pero, habang tumatagal, nag-stay ka sa hospital, ano siya eh, positive siya. Kasi, una, kung hindi na talaga kaya ng buhay ng pasyente, hindi mo naman talaga hawak yun, di ba? Kung hindi niya na talaga kaya, kung bibigay na talaga yung katawan niya. Yung iba, inaantay nila, hindi sila nagpapatanggal ng machine or what, nagpaparesuscitate pa sila. Pero hanggang kailan mo papahirapan yung pasyente? Kung hindi na talaga kaya ng katawan niya. Ibig sabihin, sapat na po ba talaga yung dahilan ng pagiging o depression o paghihirap ng isang pasyente para gamitin o apply yung euthanasia? Sa akin, oo. Sa akin, oo. Kasi, ako mismo, ayokong makita yung sarili ko kapag unconscious ako, ang dami kong tubo, magang-magaan yung katawan ko, itong payat kong ito, magmamaga to. Kasi, pag yung introduce ng fluid, ng gamot, tapos hindi rin naman napaprocess ng katawan para Hindi pa po mamatay. Oo, kasi wala, pinapahirapan ko lang ang katawan ko, di ba? Eh, kung mag-rest na lang tayo. Yun lang. Kung sa part po ng relatives, sapat na po ba talaga dahilan? Kung sa part ng relative, depende kasi yan sa kanya-kanyang values eh. Sa kanya-kanyang values ng pamilya, ng religiyon, ng komunidad, kung saan sila nabibilang. Doon magbabase kung anong magiging tingin nila doon sa euthanasia. Ayun. Kung wala naman tayong karapatang mag-desisyon na bawin ng buhay ng ibang tao, bakit nasagawa pa rin po yung euthanasia? Yung sa active, doon mag-a-apply yung wala tayong karapatang bawiin yung buhay ng tao. Kasi hindi naman yun sa atin talaga, di ba? Pero doon sa passive, wala kang pinukuha doon. Hinahayaan mo lang sila na natural death. Na hanggang doon na lang kasi talaga sila eh. Parang, yun, hindi mo na siya mapoprolong pa. Dahil isa nga, hindi nga tayo ang may karapatang magdesisyon tungkol dun sa buhay na yun. So, kung kapag dadagdagan mo pa, pipilitin mo pa siyang mabuhay ng mabuhay, nakikialam ka na din dun sa process na hindi na talaga sa atin yung hiram lang yung buhay natin. Panghuli po, kung mararanasan niyo po sa inyong buhay na yung ganitong sitwasyon, na yung kapamilya niyo ay naghihirap ng dahil sa sakit, i-apply niyo rin po ba yung euthanasia para hindi na mahirapan yung mahal niyo sa buhay? Para maging madali yung buhay ko sa pagdedesisyon, kapag may sakit yung kapamilya ko, tapos alam ko naman na yung case niya possible na maging ganon, edi mag-advance directive na siya, di ba? Para sarili niyang will yun, sarili niyang karapatan niya yun. Actually, karapatan niya yun. So, yun. Pero kung dadating yung panahon na knock on wood, Hindi naman po talaga inaasahan. oo, hindi inaasahan, walang advance directive, tapos ako lang yung talagang magkakapag-desisyon doon. Siguro I go for passive euthanasia kasi pahirapan mo siya ng pahirapan. Kung wala na rin naman talaga eh, kung gulay na lang talaga siya at yung machine na lang yung nagpapahinga sa kanya, bakit ko pa siya papahirapan? Diba? Siguro naman, tingin ko din naman, ayaw din naman nilang makita yung sarili nila na nahihirapan. Yun. Okay. Salamat po. Ina? Opo.